hapon po, this is Channel Reds again. At dito po tayo ngayon sa Barangay 11, Zone 2 ng Distrito 1. Ayan, malapit ito sa Gat Andres. Ayun. Nay, nandito ako dahil may dumating sa aking balita na ikaw daw ay isa sa mga natulungan ni Congressman Ernix Dionisio. Ay, opo. Malaking bagay po sa akin yun na natulungan po niya ako. Kaya nung pagka-opera sa akin, pumunta kami sa office niya, in-interview agad ako ng staff niya. Kaya malaking tulong po sa akin si Congressman. So Nay, ito Nay, to cut the story short, paano nagsimula po itong lahat? Nagkaroon kayo ng katarata? Ano na to matagal na itong aking katarata, hindi ko alam na may katarata. Mga ilang taon na ho yun? Bago pa mag-pandemic. Uy, matagal-tagal na rin ha? Opo, matagal na rin. Opo. So, nung natapos yung pandemic, ang ginawa po ng anak ko, tumawag po siya sa opisina ng mga Congressman. Agad naman kami binigyan ng tugon. Kaya pinapunta agad niya kami, kaya agad-agad punta kami sa ospital. Katapos nun, inuang kami namin, kami laboratory, and then, tapos ng laboratory, nung nakita nila yung laboratory ko, inoperan agad nila ako. Opo. Mabilis lang po ang nila sa akin, pag-process nila. Kaya muli po rin po ako nagpapasalamat kay Congressman at lalong-lalo na sa tumulong sa akin si Ma'am Cherry, yung dating barangay chairman ng Bilasco. Ayun, Yun po salamat ang po. nakakasama ko po nung inoperahan ako. So paano ito Nay? Nung inoperahan kayo Nay, mabilis lang ba yung proseso? Wala na kayong ginawang ano? Ay, opo, mabilis pa ang proseso. Wala na pong inaano pa. Wala nang hinihingi kung ano. Pero nung panahon na hindi pa kayo nakausap ng staff o ni Congressman Ernix, may dumating po ba sa punto na nawalan kayo ng pag-asa? Hindi naman. Natural lang. Hindi ko iniisip na gano'n. Nabigla nga lang po ako nung mayroon nang tumawag sa bahay namin. Na pumunta ako doon sa opisina ni Congressman, oo. Kaya agad-agad, tumugon na kami. Hindi na ako nagpaligoy-ligoy pa. Kasi malaking bagay din po sa akin ito. Last year lang ako inopera. Last year lang. Oo, last year lang. Tapos Nay, ilang buwan ho kayo bago naka-recover? Mga 1 month siguro. Mga 1 month pa. Oo. Kasi ang ginawa sa akin, naperahan ako sa kanan una kasi meron akong isang puti na nakaano sa black eye ko. Kaya inoperahan, agad naman nakakita ko. And then, mga 1 week before naman, kalikana ng kaliwa. Kaya awa ng Diyos, nakakita na rin ako maliwanag. So ngayon Nay, nakakalakad ka na. Actually, sabi mo kanina na mild stroke. mild stroke ako sa totoo lang. Oo. So ngayon ay yung paningin nyo, hindi na ganun kalabo. Hindi naman. Hindi naman natin. So successful yung operasyon. Successful po. So tuwang-tuwa pamilya mo niya. Ay, opo. Tuntuwa sila sa akin. Oo. Lalo na kay Congressman. Oo. So nakapag-try na ba kayo mag-usap ni Congressman personally? Hindi pa. Hindi pa. Kaya ko nga nung pag-interview sa akin nun Oo. si Congressman na mag-interview sa akin, hindi pala. Nakatay nga namin. Oo. So time na yun pagkatapos ng operasyon. kung mabibigyan ka ng pagkakataon Nay, anong gusto mong sabihin? Bagay. Anong gusto sabihin mo kay Congressman? Eh naku, natutuwa po ako niyan. Unang-una, ano ko siya, maharap ko siya ng personal, na idol ko pa siya. Tsaka mabait na tao yan, maraming natutulungan talaga, lalo na sa dami namin na inoperahan. So talagang mabilis talaga sumerbisyo to si Congressman? Ay, mabilis! Oo, isipin niyo po, oo. At least ngayon Nay, okay na kayo. Hindi na nawawala yung paningin nyo, hindi na blurred. At least nakakagalaw na kayo ng... Nakakagalaw naman. Oo. Ayun, Nay, last message mo kay Congressman po. Congressman, muli po ako nagpapasalamat sa iyo. Pagbibigay mo ng tulong sa akin. At lalo na sa aking operasyon sa mata. Maraming salamat sa iyo. Na-appreciate ko talaga ito sa iyo. Hindi ko inaalis sa isipan ko na malaking bagay po ng pagtulong mo sa akin po. Maraming salamat po sa iyo. Ayun, maraming salamat sa Nay. May awa ang Diyos Nay, tuloy-tuloy ang buhay. Ay, opo, habang may buhay. Oo. Nay, matanong ko lang Nay. Kilala mo ba si Isko Moreno? Oo naman. O anong masasabi mo kay Isko Moreno? Mabait na tao si Isko.
Kung hindi dahil sa hindi agad niya ma-aproba ng aking senior ID. Wow. Oo. Si Congressman Ernix sa si Isko na magkalayo ho ba? Hindi naman. Magkalapit sila. Yung mga ginagawa nila. Okay naman, magkaano sila. Sa dami ba ng politiko na dumaan sa Pilipinas, dumaan sa Maynila, Nay? Anong masasabi mo, Nay? Sa dami-dami ng politiko dumadaan sa Manila. Ano ito lang, itong huli ko lang nito na-realize na ganun ang pagtulong nila sa mga. So pwede pa lang ang gobyerno lokal tsaka ang tao, pwede pa lang magkalikit. Magkadikit, Oo. Kasi nakasanayan na rin ata natin yung mga Pilipino na para pag nakita tayo ng politiko, para iba yung pagtingin. Tama ko ba? Oo. Siyempre, naano natin yung mga bago. Kumbaga, nahasaan natin kung okay sila o hindi. Kasi hindi naman natin pa sila kilala masyado. Lalo na sa ngayon, maraming tumatakbo. Napapakilala. Oo, maraming pa. Pero sa akin, kung sino tumutulong sa akin, doon ako. Oh. Nay, sa ngayon si Isko ay isang normal citizen na. Oo. Sakali mang bumalik si Yorme, Nay, presidente, senador, mayor, ano po gusto niyo? Bumalik na lang siya muna sa mayor. Bakit po gusto niyo maging mayor? Kasi, alam mo, marami rin din naman sa kanyang pagkakamot. Maganda ang pagbibigay niya ng tulong sa mga tao. Lalong-lalo na yung aming hospital. Malaking bagay din sa amin sa kanya. Malaking pinagbago ba ng... Malaking pinagbago ng hospital namin sa kanya. Sobra. Sobra. Ayun. Nay, maraming salamat sa iyo.